Isang araw na lang ay magsisimula na ang botohan, ang secretive process sa pagpili ng bagong Santo Papa. Puno na ng excitement ang mga deboto at mga turista dito sa Vatican. Ang mga kardinal naman na sasali sa conclave ay patuloy ang pagdarasal at paghingi ng gabay mula sa Espiritu Santo. We will pray a lot to the Holy Spirit. Thank you. Have a great day. Tikom pa rin ang bibig ng mga kardinal matapos ang ilang mga meeting sa Vatican. Sa bisperas ng conclave, wala pa rin daw malinaw na ideya kung sino ang susunod sa yapak ng yumaong Pope Francis. Pero dalawang pangalan daw ang laging nababanggit. Si Italian Cardinal Pietro Parolin at ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle ng Pilipinas. Nabinansagang The Asian Francis. 133 na kardinal ang nagpupulong araw-araw para pag-usapan ang mga isyong kinakaharap ng simbahang Katolika at kung sino ang karapat-dapat mamuno dito. How is the preparation going for the conclave? As the Holy Spirit leads us. Will it be positive? Will it be quick? We won't know. We need to listen to the Holy Spirit. He didn't say anything just yet? He's saying many things, but we need to listen. Thank you. Magsisimula na ang conclave bukas at gagamit ang mga kardinal ng chimney sa Sistine Chapel para ipaalam sa outside world ang kanilang desisyon. Puti ang usok na lalabas sa chimney kung may bago ng Santo Papa. Itim naman kung wala pa. Pero paano nga ba magiging itim o puti ang usok? Pinaliwanag yan ng isang eksperto. Until the election of Pope Benedict XVI, the smoke was carried out in the traditional way. Ballots were burned to make black smoke and ballots were burned together with wet straw to make white smoke. Then the Vatican realized that the smoke was not particularly intense, so it had an electrical control unit designed that controlled the classic pyrotechnic smoke. During the conclave, the cardinals will have at their disposal this electronic control unit and both black and white pyrotechnic cartridges. Then after the vote, the ballots will go into the old stove from the old conclaves and the smoke cartridge into the new stove that has been provided by the Vatican. Then the cardinal will press the on button and the effect will be either black or white, lasting about 7 minutes. Excited na rin ang mga tao sa St. Peter's Square, lalo't nilagyan na ng traditional red drapes ang central balcony ng St. Peter's Basilica. Sa balkonahe na iyan, lalabas ang bagong Santo Papa pagkatapos ng kanyang eleksyon. It's amazing. I think it's really amazing. We're very fortunate to be in Rome at this time. So, yeah, looking forward to it. I have great hope because I think that Pope Francis gave us an incredible legacy to follow, and I know that the Holy Spirit will be guiding the cardinals as they choose the next Pope. Ikalawang araw na ng ating pagtayo dito sa St. Peter's Square, ang pusod ng Vatican City. Pero Pinky, technically, ang aking kinatatayuan dito ay sakop pa ng Roma. Pinaliwanag sa atin na kapag lumagpas ka doon sa pangalawang harang ay doon pa lang nagsisimula ang Vatikano. So technically dito po tayo nakatayo sa Roma. Nasa harap lang po tayo ng Basilica. So narito naman ang kaunting pasilip dito sa Vatican City, ang itinuturing na sentro ng pananampalatayang Katoliko. Dito rin magaganap ang inaabangan nating conclave o pagpili ng susunod na Papa. Ang Vatican City ang pinakamaliit na independent state sa buong mundo at kumbaga headquarters ng Roman Catholic Church. Itong St. Peter's Square ay dinisenyo ni Gian Lorenzo Bernini noong 17th century. Bubungad sa mga turista ang naglalakihang column o colonnades na nakapalibot sa pagkalaki-laking lugar na ito. Sa gitna ng square, ang higanting Egyptian obelisk at dalawang fountain. At sa dulo ng kamanghamanghang St. Peter's Basilica, isa sa mga pinakamalaking simbahan sa buong mundo na gawa sa Renaissance at Baroque architecture. Ang dome na ito ay dinisenyo ng pamosong artist na si Michelangelo. Sa loob naman ng Basilica, makikita ang obra niyang Pieta at ang obra ni Bernini na Baldachin.
Sa ilalim naman ng altar sa Basilika nakahimlay si Saint Peter mismo, ang isa sa 12 disipulo ni Hesukristo at ang pinakaunang Santo Papa. Bukod sa kanya, nakalibing din doon ang mahigit 90 na mga Santo Papa. Siyempre, hindi kasama riyan si Pope Francis dahil inihabilin niya na siya ay mailibing sa Basilika ng Saint Mary Major. Pinky? Corina, nandyan ka nga, sabi mo nga dyan sa isang hakbang na lang kumbaga. Pero I can see malayo-layo pa yan doon sa susunod na parang harang. Pero pakikwento na lang sa amin yung mood dyan at kahit doon sa Majore kung saan nakalibing si Pope Francis dahil ikay nakabisita doon at sabi mo nga napakasimple at nakita natin ng kanyang puntod. Well, ang mga turista dito, tulad ng sinabi ko kahapon, ay mas dumami pa. Nagugulat talaga ang mga residente ng Roma sa dami ng tao na makikita mo kahit nasaan. At inaasahan natin, siyempre, lalong dadagsa dito mismo sa harap ng St. Peter's Basilica starting tomorrow dahil bukas na magsisimula ang hintayan ng paglabas ng puting usok mula doon. Ayun. Doon ang, kung makikita natin, Pinky, yung orasan ng Basilika. Sa tabi nun, yung parang spasyo sa pagitan ng dalawang building, dyan lalabas yung usok. So you can imagine, meron na rin mga speaker at meron na rin mga malalaking mga monitors. At dito, siguradong maghihintay ang lahat. Kung mood ang pag-uusapan, marami sa kanila kasi, mga turista talaga ang pag-iisip na nagkataon lamang na gusto nilang maging bahagi ng kasaysayan. Pero marami rin ang kapag tinanong mo kung sino ang kanilang gustong manalo, medyo mangiyak-ngiyak pa kapag sinabi nila na gusto nila itong Italiano o kaya itong Pilipino na si Cardinal Tagle. So iba-iba, alam mo naman, iba-iba rin ang level ng pagkakatoliko rin natin, hindi ba? Sa Santa Maria Maggiore naman, very solemn. And marami talaga ang nagugulat sa pagkasimple ng kinahihimlayan ni Pope Francis. Makikita mo naman talaga malalaking rebulto, very intricate yung ibang mga Santo Papa. Yung sa kanya flat lamang, very simple, very modern, parang yung kanyang personalidad mismo. So as I said, parang nag-aagaw pa rin ang pagdadalamhati at ang excitement dito. Aabangan natin yan, gayang sabi ni Corina, bukas mag-uumpisa yaan sa isang misa, alas 9 ng umaga dyan, oras sa Rome, no Corina, 9 a.m. and that is 3 p.m. dito sa Manila. I believe we are 6 hours ahead of you. Yes, oo. Mamaya, makakausap natin si Father Jesus Dahak dahil marami siyang sasabihin sa atin tungkol sa paano ba talaga ang yung pagpili ng Santo Papa among the cardinals. So, real talk tayo mamaya kasama si Father Jess sa ating pagbabalik mula dito sa Vaticano. Abangan natin yan. Maraming salamat, Corina Sanchez Rojas. Live mula sa Vatican, sa Roma.